Hello. This is your Miss Universe 81 is Marimar Vlog at muling nagbabalik sa inyong screen. At saya natin ngayon kasi today is Monday. So happy Monday everyone sa lahat po nag-celebrate ng birthday. Happy birthday sa lahat po nag-celebrate ng mga anniversaries. Happy anniversaries! At ngayon ipupunta tayo ng bukid dahil I miss my room there. So kailangan ko pumunta doon kasi hindi ko pa nalinisan yung room for how many days. So sasakay tayo ng ating local taxi. Charot lang, hindi to dolog pala. This is our local na transportation. This is what we call multi-cab. At ako lang po ang pasahero kasi from Bubuntugan to sila nag-ali. Kaya pupunta na sila sa Puerto. Doon yung ano nila, yung stopover nila. So from Hasaan, ako naman isa kaysa ang lakas ng pag ng driver pag drive. So after that, nakareach natin ng Villanueva at sumakay na tayo sa ating habal-habal. So naghabal-habal ako dito guys kasi habal-habal is 30 to 40 minutes lang. Well, yung dulog naman is 1 hour. Tapos yung bus naman ay hindi kayo masyado. Parang ano siya ba? Time. So parang matatagalan tayo pag naghintay tayo ng bus. Yan! And it's very cold today kasi hapon tayo nagbiyahe and malamig ba siya kasi papaulan na siya. So the sky is not feeling well again. Ang ganda talaga ng ating mga views dito gaya ng kaganda sa... Ginako. And nandito rin may mga tarps na sa malapit na election. Sa lahat po ng boboto ngayong eleksyon, vote wisely po gaya namin. Shout out! And pagpunta kayo ng Claveria, ang ganda talaga ng views. Ayan, may mga overview, may mga mountain, may maraming mga tanim, may mga palayan, may mga pinyahan, may mga binggalahan, and most especially, maraming maisan. Kagaya yan, mga mas maisan yan. So hindi, nag-harvest na sila kaya wala na yung mga tanim. So dito tayo, it's very foggy na kasi nga hapon tayo napunta and mabilisan tayo ngayon kasi naghabal-habal tayo. So dito, madadaanan nyo yung sikat na cafe dyan. Parang milk. Na marang milk talaga ng baka ang binibenta nila. So this is my favorite daan. This is a straight tuwid na daan. Sana all tuwid na daan ng ate. Ayan, so matuwid po yung daan. So it's my favorite talaga na area dito. And nakikita nyo na dito, it's part of the Claveria na it's Barangay Patrocinio. Andito po may bakahan dyan. So maganda po dito para siyang dairy yan. May mga baka-baka nakikita nyo. Ang ganda talaga dito. So they are offering pictures dito and then I think may mga baligya pa sila ng mga milk. So dito tayo first natin madadaanan ang first barangay dito sa Claveria kung pupunta tayo from Villanueva. It's called Patrocinio. Barangay Patrocinio. Ayan. And ang ganda dito. Dito kayo nagmi-miss-giss noon. Dito ako nag-host ng mga miss-giss. So yan po ang kanilang covered court. So kini ng kanilang covered court is ang kanilang kapilya. Yan. And madadaanan talaga natin mga magagandang tanawin ng mga magagandang kahoy, punong kahoy, mga tanim at iba pa. So ngayon nga maraming mga nakapayong kasi umuulan na siya guys. So andito na sa barangay Anli the second barangay. So yan, umuulan na siya kaya binabilisan na ng driver kasi daw para di mabasa yung phone ko, para di mabasa ako kasi may concern siya sa akin. Feeling ko in love ang driver sa akin. Gano'n. And dyan na nga ang ating daan papuntang Claveria. So dito po, yan na umuulan na siya. Nauulan na ang yung Miss Universe 81. Ay, gano'n ako. So ang ganda ko talaga. Tingnan nyo, para talaga akong Miss Universe. Ay, gano'n ako sa Ateso. Wala ako. Charos lang. So dito talaga na curve na daan. Dito natin, dito malalaman na Claveria. Because this is the boundary of Anii and Poblacion Claveria. So nandito na tayo sa Claveria. So this is a curve. So dapat mahina yung pag-atakbo dito kasi very curve. Ayan. So dito na ang USTP or Moscat sa amin. So dyan talaga kaming nababasok-basok noon kasi part of our class. And Moscat talaga may Service Oriented State College of Agriculture and Technology yung school namin noon. Ngayon is USTP na University of Science and Technology of the Philippines, Claveria branch ba? Or annex? Basta. Dito magandang mga African talisa, yung mga lalaki na talaga doon. Ayan, umuulan na, nagpa-fog na guys. Dito na yung pa-crossing or papuntang USTP kasi yung bahay namin yung bahay ng foster family ko dito ay likod lang po ng cafeteria ng USTP. So this is just part of the USTP ground or parang part po siya. Pero residential po ito. So parang boundary po ng USTP and ng mga residents. Maraming mga students na matatakbo kasi umuulan na at nagpapayong na sila. So dito naman, meron silang cowboy, para siyang rodeo ground
hapon. So basta doon na ng mga baka-baka. And andito rin sa bahay, yan po ang ating nayabo na business ng ating ulam-ulam. So nagbilisan na tayo kasi umuulan na siya. So bawat umuulan na. So pagpunta natin dito, andiyan po ang ating Berhensa Lourdes, yung pong grotto namin dito sa bahay. So pagpunta ko dito ay parang walang tao kasi siesta time, so natutulog po sila. So pagpunta ko sa sala, wala talagang katao-tao. So magulo talaga yung bahay kasi may bata. Pag may bata talaga magulo yung bahay kasi yung mga laruan and everything. So pagpunta ko dito ay dumisid ako sa aking room dahil I miss my room. Ayan. So sirado po siya kasi nilalock na talaga. So nandito pa yung sausage. Yung first pala ng door, yun po yung room for rent pero wala pa nagre-rental. I don't know why. So ino-open na natin ang ating room and tarang! This is the itsura of my room. Ayan. My blue room. So ang kalat talaga, di ba? I don't know. Wala naman ang dito yun mga ano ko basket for mga use na mga clothes. Ayan, so okay pa naman yung ng mga pintura and yung sala yung ato na talaga yung tawag nito, yung bedsheet talaga. I don't know bakit abog-abog kasi open yung upper part ng ating room. So after po nag-clean ako, hindi na ko na binidyohan dahil papunta ko do sa taas ay umuulan na talaga ang lakas ng ulan. So may mga ano do ang sosyale ng mga ano natin dito, mga kapitbahay kasi color roof lahat, hindi nagpapatalbog. Diyan naman yung very dikit sa bahay namin ay na bago pa lang nilang na-build ang kalang color roof. It's color red. May blue, may green, at may brown. So syalan talaga dito sila. Ginawa ko. And pagdating ko dito, may ginawa silang lechon paksiw na may tanglad para daw mabango. So ayan, so minimix-mix na din siya kasi kumain tayo dahil nagutom tayo sa biyahe. And I'm taking my coffee right now kasi masarap ng coffee kapag umuulan, guys. And meron silang bahaw. Masarap tong bahaw na to pag i-verify. So bumili din ako ng malunggay bread. I don't know kung sikat to sa inyo. Basta sikat to sa amin, natitrending siya. Malunggay bread na 5 peso each. Ayan. So after a while po ay nagpiprepare na tayo para magluto ng ating dinner kasi pag nandito talaga ako nagluluto ng ulam para marami kasi yung pag nagluluto talaga ako ng ulam dalawa or isang po tayo or maramihan. Yan. And ayan ang ating mga ingredients and let's prepare. So ganyan naman na ma-prepare natin, no. I-slice na natin yung ating bombay or ang ating sibuyas. Ayan. So after na pag-slide po yan ay panitan lang natin na siya. Wala ko naman, kabalo naman sa pag-slide, no. So wala lang, na video lang ko para mo taas. Ay, gano'n. And yan, i-slice natin yan. So, depende sa inyong mga ano kalaking slice or ano, mga shape na sa pwede heart, pwede malunggay, pwede spade, pwede diamond, nawansa naman eh, nabraha naman eh. And after that, ang ating bawang. So, didikinin natin yan para easy to panit-panit. Ano bang panit-panit? Balot? Magbalutan? Ano sa ba? Yan, after nyan, ay kunin natin yung kaniyang dress. Kaniyang dress! So, panitan na natin na siya and after that, ay gutaron. So, na-board kami dito kaya nag-sing-sing along muna kami bago ako magluto ng ating hapunan. So, after po natin ay ako na kaya kakakantahan muna kayo pero hindi ko na siya ikuan i-loud kasi alam niyo man sintonado tayong lahat. So, ayan lang, nakatakata tayo kasi umuulan. So, we need to make the rain heavy para madaligan lahat ng mga dry. Sana all nadiligan. Ano yan na, marinate ko yung pork na binili ko doon sa Villanueva para po paadobuhin natin ngayon. So after nyan ay nilagay ko siya ng toyo, ng pampalasa at calamansi. So kinalamansihan ko siya para masarap. So after that ay magluluto na tayo, guys. So dalawang dalawang kawali. So para po sa ating adobong pork and meron din tayo magluluto din tayo ng pakbet para sa mga bet na bet. And after nyan ay unahin natin ating sibuyas. After po ng sibuyas ang ating bawang. So, gisa-gisa lang natin yan. So, dalawang gisa lang luwag, bahala na kayo dyan. Basta yan ay ating i-mekos-mekos lang. Pak. So, after po nyan ay pwede nating ihalo ang ating main ingredients or sangkap. Yan, ang first is ang ating gulay na binili na 1/2 lang po ng kilo doon sa Villanueva. And that is our pakbet. So, after nyan, yung minimarinate nating pork ay nilagay natin. Hindi na lang lahat kasi if a fry o gisahin lang muna natin itong mga pork, ganyan, para po iwas sa bow light. So, isahin natin yan. So, naghugas pa ng kamay ha. Baka nagsabi mo muna naghugas ng kamay. Kami na kakain po dito. At sanay naman sila sa kamay ko.
Grabe. So after nung ng pork ng ating paghalo ay mekos-mekos natin yan para po na-distribute well yung ating ginisang mga panakot or ang mga sangkap like the sibuyas and the bawang. So same as sa ating mga gulay. So after that ay kumukulo na sa nilagay ko siya ng water, nagsabaw guys kasi para din pakuluan natin siya para din ma-smooth ay para dili gahi ba ang ating karne. So after niyan ang ating nilagyan ko rin ng water ang ating gulay para din maluto. So hindi din maluluto yan kung walang water. So after that, pakbet will not be pakbet without bagoong. So ang tawag sa amin dito is uyap. This is na pink na uyap or red na uyap. Yan. So mekas-mekas natin yan. Pack para din ma-distribute dyan sa ating gulay. So hindi ko na inasinan. Kapag magpakbet po tayo, hindi natin asinan pag may bagoong kasi yung bagoong ang magbibigay alat po or timpla sa ating mga gulay. So after nyan ay nilagay ko na lahat ng sangkap dito sa adobos and last na nilagay ko is ang ating Jose P. Laurel. Ang ating laurel and ang ating suka. Pag nilagay po tayo ng suka, dapat hindi na mekos-mekos ha. Tarang takluban na din siya. So after a while po ay luto na ang ating adobo at naluto ko na po yung pakbet. Hindi ko na siya na-videohan. So thank you so much for watching guys and welcome dito sa aming Bukid Life. So dito sa Bukid Life guys, simpleng ulam, simpleng buhay dito sa bukid. Yan. So pabukid muna tayo dahil pupunta after 2 days pa ay babalik tayo sa farm. Thank you so much for watching. This is Mr. West 981's Marimar Vlog and see ya on my next vlog!